Bakit ganun? Kung sino pa yung loyal follower ng Diyos, yun pa yung nakaranas ng kahirapan. Why do bad things happen to good people? Nagsiserve naman siya, nagpe-pray naman siya, nagpa-fasting naman siya, lagi naman siya umati ng church, pero bakit nangyari ito sa kanya? And this can relate to each and every one of us. Kasi maaaring hindi natin kino-question ang kapangyarihan ng Diyos, but sometimes we ask God a question, Lord, why do bad things happen to good people? Bakit yung mga unrighteous, parang sila pa po yung nagpa-prosper, at kung sino yung nagsisikap na maging righteous, yun pa yung parang naghihirap. Bakit po kung kailan naglingkod ako sa iyo, doon ako nakaranas ng mga pagsubok? Taas ang kamay ng lahat na nakaka-relate sa akin, mga kapatid. Totoo, lahat tayo nakaka-relate kasi maaaring sinasabi mo, nung hindi naman ako nagsiserve kay Lord, nung hindi naman ako umaattend dito sa GIA, parang relax naman ang buhay ko. But the moment na nag-commit ako ng aking sarili sa Panginoon, bakit parang sunod-sunod ang mga naging problema sa aking buhay? Ramdam na ramdam ko yung desperation sa puso at sa bibig ng babaeng ito na sinasabi niya, tulungan niyo po ako, Prophet Elisha, sapagkat yung aking dalawang anak ay gusto nilang kunin. At alam niyo mga kapatid, one thing that I've realized is that hindi mo pwedeng tapatan ang isang taong desperate. A desperate person can do anything that she wants to do kahit pa nakakahiya, kahit pagtawanan siya at kahit hindi siya maintindihan ng ibang tao. Kaya nga sometimes, di ba, when we come to church, at minsan nagtataka tayo sa katabi natin na kahit worship pa lang, parang talon na talon pa rin siya. O kaya naman hindi pa nagsisimula yung kanta, very excited na siya. Because may mga tao na pumupunta sa church that are desperate for God's miracle. They are desperate for God's breakthrough. And sometimes you don't understand kung bakit hype na hype siya, kung bakit excited na excited siya. They are just desperate to receive God's miracle. And I wonder, ilan kaya sa mga narito ngayon ang desperado to receive God's blessing? Palapakan natin ang Panginoon. Itaas natin ang ating kamay if you are desperate. It doesn't matter what you think about me. It doesn't matter kung ano iniisip ng ibang tao sa akin. Papalakpak ako kasi gusto kong pasalamatan ng Panginoon. Ako'y magpupuri, ako'y aawit because I want to talk to my God. Why is this important, mga kapatid? Kasi instead na mag-complain, instead na tumakas, ang ginawa ng babae, lumapit siya sa man of God, kay Elisha. And what you do with what you're going through is very important. What you do with what you're going through is very important. Pag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, your response to that challenge will determine if you will succeed or not. Because for most of us, mga kapatid, mas pinipili nating maging pity about ourselves o to feel sorry about ourselves. Mas pinipili ng ibang tao na manisi ng ibang tao instead of coming to the Lord for help. Instead na lumapit tayo sa Panginoon, we would rather complain and pity ourselves. Magkaroon tayo ng pity party, itawag natin yung mga kaibigan natin at pasamahan niyo ako, magdalamhati tayo, malungkot tayo kasi meron akong mga pagsubok. Pero ibahin mo ang babaeng ito. He came to the man of God and this desperation leads to her deliverance. Ano nangyari? Sabi ng verse 2, nung nakuusap siya ni Elisha, sabi ni Elisha sa kanya, what can I do for you? Probably kung ikaw ay nangangailangan ng tulong, ito ay isa sa pinakamagandang statement na maririnig mo. Ano ang pwede kong magawa sa iyo? What can I do for you? And Elisha was known for doing such miraculous things. So kapag may tao at propeta na ganito na nagtanong sa iyo, ano ang gagawin ko sa iyo? Eh siguro ikaw, wow, this is an answered prayer to me. But the statement doesn't end there. Tignan niyo ang sabi ng scripture. Ang sabi ni Elisha, what can I do for you? Tell me. What do you have in your house? Now listen, you have to understand the concept of it. Nangangailangan yung babaeng ito ng provision. Nangangailangan siya ng pera, pambayad ng kanyang utang. Kaya nung sinabi ni Elisha, anong gagawin ko sa iyo? O anong magagawa ko sa iyo? Siguro talagang nagalak siya at nasaya siya. Pero sabi ni Elisha, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Dinugtungan ni Elisha anong meron ka dyan? Na kung ikaw yung babaeng ito, pwede mo sabihin, teka lang, wala nga po ako, kaya ako lumalapit. Tapos sinihingi mo pa kung anong meron ako. Because sometimes, mga kapatid, when we come to the Lord and we are asking for help, akala natin wala na tayong participation. Gusto natin ng miracle, pero ayaw natin ng participation. Eh buti pa nga po sa contest, may audience participation. Pero minsan tayo, kapag lalapit tayo sa Panginoon at hihingi tayo ng breakthrough, akala natin wala tayong participation. You know what? Importante ang participation because naniniwala ako, mga kapatid, that most of the time, the mighty move of God begins with what you have. So what do you have in you? Na madalas nating hindi nakikita, kaya hindi natin nakikita na magagamit ito ng Panginoon sa ating buhay. Naalala niyo po si Moses, nung tinawag siya ng ating Panginoon. Di ba? Nung tinawag siya para maging spokesperson at leader ng deliverance mula Egypt papunta sa Promised Land, ano ang unang tanong ng Panginoon sa kanya? What is it in your hand? Ano yung bagay na meron ka?
Ano yang nandyan sa iyong kamay? Ano pinakita ni Moses? Tungkod lang po ito. Kahoy lang po ito. Ginagamit ko po ito kasi matanda na ako. 80 years old na po ako eh. Pero ano ang sabi ng scripture? Yung bagay na hindi napansin ni Moses na pwede niyang magamit, yun ang ginamit ng Panginoon para hatiin ng Red Sea. Because sometimes what do you have is something that you minimize or you overlooked. Akala natin hindi pwedeng gamitin ng Panginoon kasi hindi natin magamit. Pero hindi porket hindi mo na-appreciate, hindi mo nakita, at na-overlook mo, ay ma-overlook ng Panginoon. Kasi most of the time, yung mga bagay na na-overlook natin, yun ang ginagamit ng Panginoon para dalhin yung miracle sa bawat isa sa atin. Kaya nga naniniwala ko marami sa atin ang hindi pa ready sa overflow. Kasi minsan nagpe-pray tayo sa Lord ng overflow, nagpe-pray tayo sa Lord ng miracle, nagpe-pray tayo sa Lord ng provision, pero sabi ng Lord, hindi provision ang kailangan mo. Ang kailangan mo, wisdom. That is what you have right now. Ang kailangan mo, stability. And that is what you need right now. You just have to appreciate everything that God has given you. Tignan niyo ang sagot ng babaeng ito. Nung tinanong siya na Elijah, what do you have in your house? Ano ang sabi ng babaeng ito? Let's continue reading. Ang sabi niya, your servant has nothing in the house. Your servant has nothing in the house. In fact, mga kapatid, doon tinuloy pa na babaeng ito, nothing daw, pero meron siyang jar of olive oil. Nothing, pero jar of olive oil. And we've read this story at alam natin na yung jar of olive oil ang ginamit ng Panginoon to bring overflow. Na-overlook niya lang. Na-minimize niya lang. Alam niyo kung sa panahon natin nangyari ito, siguro kung yung babaeng ito may utang, anong usually gagamitin natin? Para makapagbayad tayo ng utang. Ibenta natin yung ref. Ibenta natin yung TV. Ibenta natin yung mga appliances natin kasi akala natin kapag nabenta natin yun, yung pinagbentahan ang magagamit para makapagbayad tayo ng utang. Hindi mo iisipin na yung mantika ibenta. Hindi mo iisipin na yung olive oil ang gagamitin. Tingnan niyo mga kapatid, yung inaakala siguro ng babaeng ito na makakatulong sa kanya, hindi yun yung nakatulong sa kanya. Ginamit ng Lord yung olive oil na overlook, yung nakalagay lang sa shelves, yung nakatago lang. Okay? Naka-temperature regulated na lagayan, pero ginamit ng Panginoon to bring overflow sa kanyang buhay. Because what she had, yun ang ginamit ng Panginoon to bring the miracle to her. And sometimes hindi natin ma-appreciate yung mga bagay-bagay na meron sa atin, but what you have is something that God will use to bring breakthrough and miracle in your life. Why? Sa case ng story na ito, hindi niya kailangan ng ref, hindi niya kailangan ng appliances, hindi niya kailangan magbenta ng gamit. Ang kailangan niya lang sumunod sa instruction. Yung olive oil na yan ay gagamitin ng ating Panginoon. Amen? And sometimes, nahihirapan tayong ma-appreciate yung mga meron tayo kasi masyado tayong nakatitig sa mga bagay na wala tayo. Kung meron lang ako nung experience niya, kung meron lang ako nung height niya, kung meron lang ako nung education niya, tumatakbo ka sa race mo, nakatingin ka sa kalaban mo, nakatingin ka sa mga katabi mo. Hindi mo kailangan tumingin sa kanila kasi yung bagay na binigay sa iyo ng Panginoon, yun exactly ang gagamitin ng Panginoon. Maaring wala kang education ng katulad ng kapitbahay mo, o wala kang connection ng katulad ng iba, o wala kang ganda na katulad ng iba, pero what you have is all you need. Kung ano yung bagay na meron sa iyo, yun ang gagamitin ng Panginoon sa iyo to bring blessings into your life. The solution is already in her house. And the solution to that problem of yours might be in your hands already. It might be in your heart already. It might be in your house already. It might be in your mind already. Maaaring yung idea na yan ang gagamitin ng Panginoon to bring breakthrough into your life. Yung idea ang kailangan mo, binigay na ng Panginoon. Yung librong isusulat mo, tapos na sa Panginoon. Yung opportunity na yan, tapos na sa Panginoon. Yung property, yung blessing, ibinigay na ng ating Panginoon. So my challenge to you right now, mga kapatid, is this. Tignan mo ang iyong sarili. Tignan mo ang iyong buhay at mag-inventory ka ng buhay mo. Ano yung mga bagay na meron ka na madalas mong ino-overlook at mini-minimize na akala mo hindi gagamitin ng Panginoon. Hallelujah! Alam niyo, nag-i-start ako mag-serve sa Panginoon, ang unang ministry ko, musician. Kasi alam ko na kagad, nung nagsisimula ako back in year 2000, wala akong boses, hindi ako magaling kumanta. Pero sino ba naman mag-aakala na yung boses na sintonado sa aking palagay, yun yung gagamitin ng Panginoon kasi gagamitin niya pala ako mag-preach. Hindi ko ginagamit sa pagganta, pero ginagamit ko sa pagpapalaganap ng gospel ng ating Panginoon. Na-minimize ko itong aking vocal cords, pero ito pala yung gagamitin ng Panginoon to bring the gospel of Jesus Christ from different parts of the world.
So mga kapatid, I want to challenge you today. Ang miracle baka nasa kamay mo na. Ang miracle baka nasa bahay mo na. Ang miracle baka nasa talent mo na. Ang miracle baka nasa personality mo na. All you have to do is appreciate. Huwag mong sabihin nothing. Kasi yung sinabi ng babaeng nothing, dinugtungan niya naman nothing except this jar of oil. Walang-wala na po ako. Pero meron po ako, mapanluluto ko mamaya. Pero ano bang magagawa ng olive oil para sa akin? Amen? And sometimes, di ba, ganun tayo sa ating buhay. Ano ba magagawa nitong konting naipon ko? Ano ba magagawa nitong talento ko? Ano ba magagawa nitong personality ko? But the very thing that you minimize and the very thing that you have overlooked is the very same thing that God will use to bring breakthrough into your life. Palapakan natin ang ating Panginoon. Naalala ko minsan nung nawala yung cellphone ko, inabot ng halos isang araw na nawawala yung phone ko. Hanap na ka na ng hanap, kung saan sa mo na hinanap, trace back mo na, kung saan ka napunta. Alam niyo kung saan ko nakita, nandun lang pala sa sasakyan. Nakalagay dun sa ilalim ng aking upuan. Buti na lang hinanap ko uli. Trace back ko uli dun sa mga bagay na akala ko wala na doon. Pero alam niyo minsan pag naghahanap ka, baka nasa bag. Ay hindi, tinignan ko na dyan. Wala talaga. Pero magugulat ka, after many hours, nasaan? Nasa bag mo lang pala. All you have to do is what? Search again. All you have to do is search again, and sometimes na-overlook mo. Sometimes na-minimize mo. In my case, yung cellphone ko kasi itim, yung upuan itim, na nag-blend siya. Dahil nga nag-blend siya, hindi ko napansin, na-overlook ko siya. And all you have to do sa mga bagay na na-overlook natin is to search again. The devil is a liar. Magsisinungaling si Satan sa'yo, sasabihin niya, hindi mo kaya, wala kang talento, you are not experienced enough, you are not educated enough, you don't have what it takes, but you got something. And God gave it to you. All you have to do is realize, I got something. Everybody shout, I got something. There is always something in you that God will use to bring that miracle into you, into your family. Amen? You got something. Everybody say, you got something. Kung ability mo man yan, that is something. Kung yan man ay giftings, that is something. Talent mo man yan, that is something. Personality, that is something. Wala kang talento pero masipag ka, that is something. Hindi ka nakatapos pero madiskarte ka, that is something. You got what it takes. It is already in your life. You got something. Everybody say you have something. Come on, you have something. You've been through worse, but you got something. You've been through abuse, but you got something. You're in financial debt, but you got something. Hirap ka sa buhay, but you got something. You are sick, but you got something. You experience a heartbreak, but you got something. You got something in you that God will use. You don't have everything, but you got something. Hallelujah. Muli natin palapakan ng ating Panginoon. Yung regalo na yan na meron ka, that is something. Yung buhay na meron ka, that is something. Yung breath, yung oxygen that you breathe, it is something. It is a gift from the Lord. Yung trabaho na meron ka, that is something. Hindi ka lakayin ng sweldo pero may trabaho ka, that is something na pwedeng gamitin ng Panginoon as a start for something bigger in your life. That 5 loaves and 2 fishes is something. Who would have thought na yung 5 tinapay at 2 isda gagamitin ng Panginoon to feed 20,000 people? Nung nagtanong ang Panginoon, di ba? Nung nagtatanong mga disciples, Lord, paano natin papakainin tong napakaraming tao na to? Anong sabi ng Panginoon? What do you have? Wala nga po kami dito, pero meron kami dito, 5 tinapay at 2 isda. Si Philip, minimize niya Sabi niya, kahit 1 taong sweldo, hindi to kakasya Pero alam nyo, yung na-minimize ng disciple, ginamit ng Panginoon. Yung not enough, minultiply ng Panginoon, kaya naging more than enough. Anong sikreto? Ano ang sikreto? Yung not enough, mananatiling not enough kapag nasa kamay mo. Pero yung not enough, nagiging more than enough pag pinagkatiwala mo sa kamay ng Diyos. Kasi si Lord lang ang may ability to multiply the not enough into more than enough. Kaya nga di ba, kahit anong hirap mo sa pag-overtime, hindi kayo mayaman, kasi sariling effort, sariling willpower, sundan mo ang ekonomiya ng Diyos. Sundan mo ang instruction at design ng Panginoon. Magugulat ka. Yung akala mong hindi sapat, sobra-sobra pang ibinibigay ng Panginoon. Ano nangyayari? From not enough to more than enough. Now, ano matutulong ng olive oil sa kanyang buhay? Sapagkat ang mga Israelites, mga kapatid, ay nagpo-produce ng tons and tons of olive oil per year. Ginagamit nila ito sa pagluluto, in which we are doing right now. Ginagamit din po natin yan sa pagluluto. Pero back in the day, especially sa mga Israelites, hindi lang nila sa pagluluto ginagamit, kundi ginagamit din nila yan to soothe and lubricate their body. Ginagamit din nila ang olive oil to heal their wounds and their bruises. Pero
hindi nila ginagamit yan na pambayad ng utang. So maaaring nung sinasabi ng babaeng ito that I have nothing, I only have this small jar of olive oil, she really means it. Na ano ba magagawa ng olive oil? This is something that is common to all household. Lahat ng bahay ay may ganito and I don't think this can solve my issue. Paano ko matutulungan ito? Ang alam kong know-how, ang alam kong solusyon sa aking mga problema, lahat yan ay ginawa ko na. Bakit? Kasi lahat ng bagay na meron siya o yung olive oil na meron sa kanyang bahay, na overlook niya, na minimize na, and sometimes all of us are so consumed by our lack na minsan na-overlook natin yung supply ng ating Panginoon. Na sometimes we are so consumed with what we are praying about sa ating Panginoon. Yung wisdom na hinihingi natin, yung business ventures na gusto nating simulan, yung ating career, yung ating education, yung ating financial stability, na sometimes masyado tayong consume sa ating kakulangan, na minsan na-overlook natin yung supply ng ating Panginoon. Let me just repeat and encourage you once again. Maaaring wala kang education pero meron kang Diyos. Maaring wala kang resources, pero meron kang source. Maaring wala kang experience, pero meron kang Diyos. You don't have the resources, but as long as you are attached to the source, which is our Lord God, you can receive it. Satan cannot stop God's breakthrough into your life. Satan cannot stop promoting your life. Although, ang kayang gawin ni Satan is to convince you that what you have is small, maliit, hindi kayang masolusyonan ang iyong problema. And every time na makukonvince ka ni Satan na yung bagay na meron ka is something that cannot solve your issue, you are in for a fall. Bakit? Kasi maaaring sa pananaw natin maliit, sa pananaw natin konti, pero sa pananaw ng Panginoon, pwede niyang gamitin to multiply. Ano ang continuation ng story? So anong sinabi ni Elisha? Okay, you have olive oil, verse 3. And he said, go and ask all your neighbors for empty containers and get as many as you can. Go and close the door behind you and your sons and pour the olive oil into all containers. Set aside each one when you have filled it. So she left him and closed the door behind her and her sons. As they were bringing the containers to her, she was pouring the olive oil. Everybody say, pour it out. Everybody say, pour it out. Amen? Ano ang sabi ng babaeng ito? I need something, pero wala ako kahit ano, but I have the olive oil. Ano ang sabi ni Elisha? Pour it out. Ibuhos mo yung bagay na meron ka. Binigyan siya ng instruction. No? Ang sinabi niya, pumunta ka sa mga neighbors, manghiram ka ng mga containers, get as many as you can, pumasok ka sa iyong bahay at ibuhos mo yung natitirang olive oil na meron ka. Now, kung ako yung babae, maaaring sabihin ko, Lord, ang hinihingi ko ngayon, pera. Ang kailangan ko ngayon, pambayad ng utang. Pero hindi binigay ng Lord yung pambayad ng utang, hindi binigay ng Lord yung pera. Anong binigay ni Elisha? Instruction. And sometimes when we are asking God for blessings, sometimes kapag nangihingi tayo ng milagro, minsan hindi milagro ang bumabagsak mula sa langit, kundi instructions how to get that miracle. Ano ang sabi ng Panginoon? Kumuha ka ng mga containers. Kumuha ka at manghiram ka sa mga kapitbahay mo ng containers at ibuhos mo yung natitirang meron ka. Kung ako yung babae, maaaring sabihin ko, are you sure? Kasi this is the last drop of what we have. This is the only thing that we hold on to. Wala kaming pambayad ng utang, pero ito na lang yung marahil pwede namin gamitin para sa aming huling pagkain. Parang sinasabi ni Elisha, hindi mo lang ibuhos yung olive oil, kundi yung natitirang pag-asa mo, yung natitirang provision mo. Ano ang sinasabi ni Elisha in essence? Maaaring ibubuhos mo na yung natitirang meron ka. Pero kapag binuhos mo yan para sa Panginoon, hindi yan nasasayang. Hindi yan ang huli. Hindi yan yung last drop ng oil. Maaring yung last drop of oil na ito will symbolize that last drop of hope. That is the only opportunity that you have. Na kapag hindi mo pa ginawa, hindi mo pa tinake advantage, maaring hindi na talaga mangyayari sa'yo. Pero very committed ang babaeng ito sa pagsunod sa instruction ng ating Panginoon. Na kahit na ito na lang ang pinakahuling pag-asa niya, ito na lang ang pinakahuling patak ng kanyang pag-asa, as long as she is desperate to receive the miracle, she followed God's instruction. Ano ginawa niya? Binuhos niya yung olive oil. Because God cannot multiply what you don't pour out. Pag hindi mo binuhos, pag di mo binigay ang 100%, even the last straw of your hope, kapag hindi mo binigay, hindi mamumultiply ng ating Panginoon. So my challenge to each and every one of you, whatever it is that is not enough in your life, finances, wisdom, knowledge, experience, education, whatever it is that is not enough, pour your not enough to the God of more than enough, and He will supply it to you. Pour out your not enough oil, and it will be more than enough. Give your not enough fish, and God will multiply it.
Give your not enough bread and God will multiply it. If you have sabi nga ng scripture, if you have a faith na kasing liit lang ng mustard seed, kahit kasing liit lang ng mustard seed, you can move mountains. Kahit konti, basta willing kang ibigay at ipagkatiwala sa Panginoon, God can multiply it. Naalala nyo si Gideon sa Judges chapter 6? Ano ang sabi ng scripture? From 32,000 soldiers, pinababa ng Panginoon to 300 soldier. Ang kalaban nila, thousands of army. Logical lang, yung pinadala ni Gideon na 32,000. That is just enough to defeat thousands of their enemies, thousands of Amalekites. Pero ano sabi ng Panginoon? Sobra yan, bawasan mo. Yung 32,000, naging 10,000. Yung 10,000, naging 300. Bakit nagkaganito mga kapatid? Bakit inalaw ng Panginoon na bumaba up to 300? Kasi nung nanalo sila laban sa mga Amalekites, hindi nila pwedeng kuhanin ng credit kasi alam nila outnumbered sila. Alam nilang not enough yung kanilang military resource, pero ginamit ng Lord yung not enough to defeat the Amalekites and bring the victory to them. So my friends and family, this is what God is saying to each and every one of us. It is not about what the statistics are saying. This is not about what your bank accounts are saying. This is not all about what your employer or critics are saying. The final say is always the Lord. God will do His part, but you have to do yours. You have to obey. You have to trust God's design. You have to trust God with all your heart. Salig sa Ginoo. Magtiwala ka sa ating Panginoon and He will supply all your needs according to His riches. And that's what she did. Yun ang kanilang ginawa. Nanghiram sila ng mga containers. Binuhos nila yung one last drop na meron sila. And I can imagine what happened here. Kasi ang sabi ng scripture, pagkabuhos nila ng olive oil, konti na lang, napuno yung unang container. And then nung nilagay nila yung second container, napuno na naman nila yung second container. By this time, na-realize na kagad nila, something supernatural is happening. And that supernatural happened because they obeyed. Because when you obey, God will open the way. Do you want God to open the way for you? Do you want God to make a way where there seems to be no way? Do you want God to open doors of opportunity? Do you want God to feed you in a manner that you have never experienced before? You have to trust God. Binuhos nila lahat ng containers, bigay lang ng bigay yung kanyang dalawang anak hanggang sa napuno na ang lahat ng mga containers. Let's follow the story again and I will close with this. Sabi ng verse 6, when the containers were full, lahat ng nahiram nila ay napuno na. Ang sabi ng nanay sa kanyang mga anak, bigyan niyo pa ako ng container. But the sons answered, there are no more. Wala na pong container. Lahat po ng hiniram natin sa kapitbahay, napuno na rin po. Then ang sabi ng scripture, and then, I love this part, and then the olive oil stopped flowing. Huminto. Habang binubuhos niya, bigla na lang huminto. Bigla na lang naubos. Kailan naubos? Hanggat may container sila, hindi nauubos. Naubos lang yung olive oil nung wala na silang paglalagyan. That's why I'm always saying to you mga kapatid, you can never outgive God. Pagdating sa pagbibigay, you can never compete with the Lord. You can never win pagdating sa pagbibigay. Kasi sino ang sumuko? Yung container o yung supply? Ang sumuko, hindi yung supply. Ang sumuko, yung kanilang container. And this is exactly what God is saying sa Malachi chapter 3. That when you bring your tithes and offering to the Lord, God will pour out the windows of heaven, pour out the blessings in you, that you have no room enough to store it. What does it mean? Ikaw yung susuko. Yung capacity mo ang susuko. Yung lalagyan mo ang susuko. Yung container ang susuko. The supply will keep on giving. Yung tiyan mo mismo ang susuko. That's what happened to the feeding of 15,000 people. Nung nabusog na silang lahat, tsaka huminto ang supply. Bakit? That's how God provides. This is exactly how the Lord will provide. This is how Jehovah Jireh introduced Himself to all of us. As long as you have the container, as long as you have the faith, as long as you keep on obeying, as long as you keep on trusting, God will keep on providing. Just believe in the Lord. Huwag kang maging limited. Huwag kang maging restricted. Huwag kang mahinder ng mga situations at ang mga nakikita mo. Don't be bound. Something supernatural is going to happen in your life. And once it happened, you'll be amazed and you'll be in awe because you cannot explain it yourself. Because supernatural is always unexplainable. And you can explain why is this happening. Kasi minsan mga kapatid, God wants you to experience
things in your life, and I've experienced this many, many times, na may mga pagkakataon na hindi mo alam kung saan ka may kinuha ng Panginoon, but He did provide. Nag-provide ang ating Panginoon. And I'm here as a living testimony for each and every one of you, that when you entrust you're not enough, God will supply. You're more than enough. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid.